Ang daming kumakalat na mga sabi-sabi at kuro-kuro sa Facebook o sa mga social media. Sinasabi nila diyan na ang buwis daw po ay sa principal. Hindi po totoo 'yon. Ang buwis po dun sa kinita. Now, sasabihin ng gobyerno diyan ay fake news. Actually, ang may kasalanan diyan kung bakit nagkaroon ng fake news diyan is the Department of Finance itself. Kasi instead of this being a straightforward na rollout ng policy, nagkaroon sila ng problema dito, Jade, in terms of properly communicating yung pagbabago ng pulisiya sa taong bayan. It has become a communication problem for the Department of Finance and by extension for the government in general. Itong ganitong klaseng issue ng misinformation out of a benign and a simple rollout of policy, ito ay manifestation ng mas broader problem ng gobyerno sa ngayon in terms of messaging. May problema po sa komunikasyon. May problema po sa messaging ang kasalukuyang gobyerno. Ito nga pong ipinatutupad, 20% tax sa interest income po sa mga bank saving o bank savings interest na ipinatutupad po ng Department of Finance. Ano ho ba ang inyong masasabi tungkol dito at pwede ho ba ninyong para po sa inyo, paano po niyo naiintindihan? Dahil marami pong kumakalat sa social media at maging yung palasyo nga ay nagbabala na doon sa mga nagpapakalat din ng fake news patungkol nga po dito sa pagbubuwis na ito. Tagal na yan in place. Late 1990s pa yan na yung polisiya na yan. At 20% ang sinisigil nila na tax doon sa interest, doon sa sinave mo, doon sa kinita. Hindi nila tinataksan yung principal. Ang tinataksan nila dyan, Jade, is yung kinita, yung interest income na tinatawag natin. Ngayon, under doon sa lumang policy, iba-iba yung tax rate depende sa maturity nung iyong ininvest. So, ibig sabihin ng maturity, kung gaano yan katagal na nakalagak sa bangko. So, it depende. Kung matagal, may interest rate for that. Kung maiksi yung maturity, may interest rate din for that. Meron ding Jade, mga exempt sa taxes. Kagaya halimbawa, pag meron kang savings sa pag-ibig, meron kang SSS or GSIS savings products, yan ay exempt yan from the 20% tax. Ngayon, yung bagong policy, Jade, ang ginawa nila dyan is nagkaroon na ng taxes kahit na, dati kasi depende sa maturity. Ngayon, kahit na matagal yung investment mo in terms of maturity or maiksi, lahat yan subject to 20% na tax. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Dati-rati kasi yung long-term na investment, yung long-term na savings account, yung time deposit na tinatawag natin, dati yan, wala yan tax, zero yan, exempt yan. Ngayon, tataksan na siya ng 20%. Yung interest income, hindi yung principal na tinataksan dyan. Let me just emphasize that. So, ang katwiran ng Department of Finance dito, Jade, is para daw magkaroon ng fairness. Kasi nga naman, yung mga iba tinataksan, bakit itong mga long-term na peso deposit hindi tinataksan ng 20%. So ngayon, under doon sa pagbabago ngayon, pati yan buwibuwisan na rin yan. Meron din pagbabago in terms of dun sa mga foreign currencies na deposit. Dati 15% lang yung tax niyan, ngayon ginawa na rin nilang 20%. So kumbaga, flat rate, ang tax na ginamit nila dyan para sa lahat ng klaseng savings na as form of investment, Jade. So yun yung nakita ko. Ngayon, ang dami kasing kumakalat na fake news dyan, Jade, in terms of sinasabi na ang tataksan daw yung principal. Hindi po totoo yun. Ang nataksan po dito ay yung kinita, yung naging interest doon sa sinave mo. Ngayon, sasabihin ng gobyerno dyan, fake news. Siyempre nga naman, na take advantage yan ng mga kababayan natin na medyo hindi magandang balakin, para linlangin ng tao. At yan nga nakita natin, kasi ang daming kumakalat na mga sabi-sabi at kuro-kuro sa Facebook o
kasama kung social media, sinasabi nila dyan na ang buwis daw po ay sa principal. Hindi po totoo yun. Ang buwis po dun sa kinita. Now, sasabihin ng gobyerno dyan ay fake news. Actually, ang may kasalanan dyan kung bakit nagkaroon ng fake news dyan is the Department of Finance itself. Kasi instead of this being a straightforward na rollout ng policy, nagkaroon sila ng problema dito, Jade, in terms of properly communicating yung pagbabago ng pulisiya sa taong bayan. It has become a communication problem for the Department of Finance and by extension for the government in general. Itong ganitong klaseng issue ng misinformation out of a benign and a simple rollout of policy, ito ay manifestation ng mas broader problem ng gobyerno sa ngayon in terms of messaging. May problema po sa komunikasyon. May problema po sa messaging ang kasalukuyang gobyerno. Hindi nila ma-roll out yung messaging properly. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng misinformation. And I think the blame would be on them. Kasi kung maayos yung pag-roll out nila, yung communication plan, yung comms plan na sinasabi ng mga eksperto, kung maayos yung kanilang communications plan dito, hindi mangyayari itong nagkaroon ng confusion yung taong bayan. And in fact, alam mo, Jade, hindi maganda yan kapag nagkaroon ng confusion kasi yung mga tao, ibis na magkaroon sila ng kumpiyansa sa ating financial system, baka dahil dito sa mga fake news na ito at sa misinformation, mawala po yung kanilang confidence sa financial system at mas lalo pa silang maging hesitant na mag-put ng kanilang investment or savings sa mga bangko, Jade. Sa madaling salita, Doc, para na rin sa kalinawan ng ating mga kababayan, yung binabanggit mo yung principal deposit, kung halimbawa po ay 100,000 piso po ang inyong i-deposit, tapos gusto mong i-withdraw, yung exact amount pa rin ang makukuha po ninyo. Hindi po yun yung mismong binubuwisan ng 20%. Yung mismong income noon, interest. Tama ba, Doc? Tama yan. Bigyan kita halimbawa, Jade, konkretong example. So kagaya niyo sa sinabi mo na 100,000 pesos na investment. Magkano ba ang interest rate ngayon sa savings? Parang mga 2% lang per annum yan, di ba, Jade? So kung ano ba ang 2% ng 100,000? Di 2,000 pesos, di ba? Yun ang 2% ng 100,000. Tataksan nila ng 20% yung 2,000 na naging interest nung iyong sinave per annum. So ano ba ang 20% ng 2,000? Di ba? So mga 400 pesos. So ang naging sa 100,000, Jade, na i-invest na savings, based sa ating hypothetical example, ang buwibisan lang doon yung kinita na 2% per annum, which is 2,000 pesos, 20% of that, which is only 400. Ngayon, kung gusto nyo pong i-withdraw yung inyong pera na nandun sa bangko, halimbawa nasa ordinary savings account lang yan, pwede nyo pong ma-withdraw yan right away. Kasi nga, parang ordinary savings account lang yan. Pero Jade, may mga iba't iba rin kasi tayong mga savings accounts. Halimbawa, nasa time deposit yan. Medyo after 2 years, 3 years, 5 years bago mo ma-withdraw, merong ganon. Hindi mo siya kagad-agad ma-withdraw. Pero yung ordinary savings account, pwede mo siyang ma-withdraw. At tandaan po natin mga kababayan na yung wibisan dyan ay yung kinita, hindi po yung principal.